Locksmith po ito? Pumunta ka rito agad. Buksan mo ito at makakakuha ka ng 1,000,000. Subukan ko nga ang sistema nito. Ipadala mo sa akin ang address. Punta ako dyan kaagad. Tita Lynn. Sa'yo na lang ang sukas. May urgent kong trabaho. Aalis na ako. Oy. Itong batang ito. Sandali lang. Pag naipadala ko na ang signal, pasok kayo kaagad at ipinid siya para sa akin. Honey trap ang ginagawa natin. Hindi na ito una nating beses. Baby, huwag kang mag-alala. Mag-ingat ka lang ha. Huwag mo siyang payagang hawakan ka. Hintay kayo sa labas. Tara na. Si Vailingsan. Hindi naman ako nagkamali ng lugar, di ba? Hello. Locksmith. Sir, Sir, nandito ka na rin. Tulungan mo ako, please. Mukhang isa na namang. Walang kontrol sa sarili, ha? Sige. Sir, Hmm. dahan-dahan lang, please. Natatakot ako baka masakit. Oy. Nakabukas na lahat. 50 para sa pagkakabukas. Paano mo gusto magbayad? Walang babae sa puso ko. Parang langit ang pakiramdam pag nagbubukas. Sistema, bigyan mo na ako ng pera ngayon. Nagpapanggap ka pa, di ba? Hintayin mong magpalit ako ng damit. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Sir, hintayin mo ako sa labas. Kukunin ko ang pera mo. Si. Host na natukoy. Matagumpay na natulungan ng gandang magbukas. 1,000,000 ang gantimpala ng sistemang hard lock. Liu Ruyan. Dagdagan ng 100 ang favorability. Distansya sa panghuling gantimpala. 99 na pagtatangka ang natitira. Natanggap ang bayad sa Alipay. 1,000,000 yuan. Sus Mario Sir. Sistema. Nagbabayad ka talaga. Miss, anong ginagawa mo? Late na siya ngayon. Ang tagal naman. Sana walang nangyari. Huwag kang mag-alala. Siya. Batikan na yan. Maghintay lang tayo. Sir, maligayang pagdating sa Flight 52A. Ako si Xiaoyan, ang flight attendant ninyo. Hindi naman pala maliit. Sir, ano pong gusto ninyong inumin? Kape. Sa. O ako. System, seryoso ka? Binuksan ko lang ang kandado. Na-fall na agad sa akin. Ako. Ayaw ko ng kahit ano. Uuwi na ako. Oy. Sir, huwag kayong magmadali. Uminom muna kayo ng tubig. Pagkabigla. Sir, pasensya na po. Baka dapat hubarin ninyo ang pantalon ninyo. Tutuyuin ko po. Hoy, hindi na kailangan. Ako na. Ako na ang bahala. Ay talagang, okay lang. Tulungan ko kayo. Oy. Namiss mo ba ako? Tawagan mo ako ha.
Woo. Pagod na ako. Pero okay lang. Nakuha ko ang $1,000,000. Una, babayaran ko ang utang. Tapos, pasasalamatan ko ng maayos si Tita Lynn. Pag-uusapan nga pala, basta-basta lang nagbigay ang system ng $1,000,000. Eh di yung ultimate reward. Ay talagang napakagaling siguro. Bakit siya umalis? Ikaw, anong ginawa mo sa kanya? Pinilit niya. Binigay mo sa kanya? Pinilit niya. Pinilit niya. Binigay mo agad? Yung lalaking yon. Ano ba ang espesyal sa kanya? Sige, maghintay ka lang. Aayusin ko ito sa kanya ngayon din. Tara na. Biro lang. Kahit ayaw niya, ibibigay ko. Anak, Bukod sa mga orihinal na kasangkapan, lahat ng iba pa, ilabas nyo na rito. ano ang ginagawa niyo? Ano ang ginagawa namin? Ang upa ni Zhang Qi ay 6 na buwang overdue na. Ngayon, kailangan niyang lumayas. Huwag niyang hawakan. Huwag niyo hawakan ang mga gamit sa bahay na ito. Ang upa niya, ako ang magbabayad. Oh, talaga? Hoy, ano ang ginagawa nyo? Umalis kayo dyan. Tita Lynn, ayos lang po ba kayo? Laulyo, ano ba ang ibig sabihin nito? Zhang Qi, tingnan mo naman. Ano bang masasabi ko? Bata ka pa. Bakit hindi ka maghanap ng maayos na trabaho? Sa halip na ang buhay mo'y pagbubukas ng kandado. Sa mga nakaraang taon, kumita ka ba talaga? Ni hindi mo nga mabayaran ng upa. Anong problema sa pagbubukas ng kandado? Ito pa rin ay isang marangal na hanap buhay. Zhang Qi, huwag mo silang pansinin. Sama-sama, hindi na lang tayo mag-uupa sa lugar na ito. Pwede kang sumama sa akin. Tita Lynn, salamat. Pero, sino nagsabi ng pagbubukas ng kandado ay hindi kumikita? Mr. Liu, heto ang upa para sa isang taon. Lahat para sa iyo. Tita Lynn, ang perang ito ay pambayad sa iyo. Ay naku, ang laki naman ng pera. Hindi ka ba nangutang ulit? Hindi, lahat ito ay kinita ko sa pagbubukas ng kandado. Ah, totoo talaga. Malaki ang tip sa akin ng kliyente. Mr. Liu, Mr. Liu, okay na ba tayo? okay na, okay na. Huwag mo sanang ikagalit pare. Kailangan ko rin kumita, alam mo? Tama? Alis na ako. Sige, Tita Lynn, maupo po kayo. Tita Lynn, ang lahat ng ito ay para sa inyo. Ay, anak. Ang mamahal naman ng mga regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Teka, Tita Lynn, tanggapin niyo na po. Sa mga nakaraang taon, napakabuti ninyong nag-alaga sa akin. Ngayong maayos na ang takbo ng buhay ko, kailangan kong magbalik ng utang na loob. Kung hindi, masama ang loob ko. Hindi ko talaga matatanggap ang mga ito. Kayong mga kabataan, napakahirap kitain ng pera. Tita Lynn, tanggalin niyo na. Tita Lynn, huwag kayong mag-alala. Ngayon, ang kliyenteng ito ay talagang humanga sa akin. Inalok niya ako ng trabaho sa kanyang kumpanya bilang tagapangasiwa ng mga inspeksyon sa seguridad. Ang taunang sweldo ay 2 milyon. Tingnan mo, heto ang kanyang business card. Talaga? Imhem. Ang galing naman. Alam ko namang matalino kang bata. Alam kong magtatagumpay ka. Tita, tingnan mo ito. Ito ang pinakabagong phone. Ito ay isang flip phone. Kahit anong pag-flip mo, mukha itong klase. At ito ay isang bagong bag. Maganda, di ba? Wah. At? May tipaw dress din ito. Sa tingin ko kung isusuot mo ito, talagang babagay sa iyong karektan. Subukan mo. Ang bait-bait mo, anak. Sige, susubukan ko. Itong isuot. Si. Anak, hindi ba't ang slit na ito ay medyo mataas? Ay naku, Tita Lynn. Kaya ko to. Kayo. Lalo nyo lang pinapalala. anong sinabi mo? Wala. Sabi ko lang. Tita Lynn, ang ganda ninyo sa kipaw na yan. Ang ganda talaga.
Talaga? Maraming salamat. Unang beses kong nakatanggap ng regalong ganito kasaya. Tita Lynn, may dala rin akong konting pampaganda. Hindi ko alam kung magugustuhan ninyo. Oy, Ego. Anong meron? Pare, kailangan ko ng tulong mo. May kandado ako rito na hindi ko mabuksan. Kailangan kita. Ang Luck King ng Jiangdu. Padalhan mo ako ng address. Pupunta ako dyan. Tita Lynn, may urgent na trabaho ulit ako. Kailangan ko nang umalis. Subukan nyo yun ha. Si. Oh. Ang tagal ko nang hindi bata. Jiang Chi. Lumaki na rin. Panahon na para bumili ako ng sariling kotse. Hindi naman ako naghihirap ngayon. Ex-girlfriend ko ba yan? Ang malas naman. Jiang Chi. Ano? Sinusundan mo ako hanggang dito? Fanny, wala akong oras para sa'yo ngayon. Ha? Huwag kang magpanggap? Kung hindi mo ako hinahanap dito? Huwag mong sabihing bumibili ka ng kotse? Oo nga. Nagkataon, bumibili ako ng kotse. Nagkataon? Yeah. Ito ba yung ex mong locksmith? Anong klaseng kotse dito ang kaya niyang bilhin? Ito ay Mercedes. Benz. Taliwan mo na? Mahal, anong kotse ang balak mong bilhin para sa akin? Maglibot muna tayo ng kaunti. Malaking bagay ang pagbili ng kotse. Dapat maghambing tayo. Sa ganitong high-end na brand, kailangan maingat. Maingat na maingat. Anong problema sa ulo mo? Hindi mo man lang mapanatili ang susi ng kotse? Hindi, manager yan. Kayo ang nagpumilit na kunin ang client ko. Ngayong may nangyari, ako ang sinisisi ninyo. 500 pisong multa. Oy, mister. Kaya mo ba ito o hindi? Kung hindi, ako na lang ang tatawag ng iba. Ito. Ang kotse na ito ay napakamahal. Hindi ko magawang ayusin. Dinatahan ko na ang mga locksmith. Lahat ayaw galawin. Sino ba ang dapat kong tawagan? Ang kandadong ito. Bubuksan ko ito. Oy, gusto mo buksan ko? Ano sa tingin mo? Sige, bubuksan ko na. 600,000 lang ang kotse na to. Kahit masira ko ang pinto, may $1,000,000 na safety net ang sistema. Hoy, bata. Dahan-dahan diyan sa kandado. Kung masira mo ang kandado ng kotse na to, hindi mo kayang bayaran yan. Aba, yeah. Kaya pala ang ex-boyfriend mo ay pumunta rito para magbukas ng kandado ng iba, ha? Jiang Chi, ngayon ko lang nalaman na ang yabang mo pala. Sabi mo bibili ka ng kotse. Hindi ba't nandito ka lang para magbukas ng kandado ng iba? Tapos na. $150 para sa pagbukas. 150? Ilang segundo lang, nabuksan mo na. 20 lang ang tama. Ano? Sandali, miss. Ano ba ibig sabihin nito? Nagpunta pa ako rito. 150 ang napagkasunduan natin. Na-detect, matagumpay na nabuksan ng host para sa babae. 2 milyon ang gantimpala ng heart lock system. Dagdagan ng 100 ang mga affection points ni Yan Lee. Progress ng ultimate reward. 78 pagtatangka na lang ang natitira. 2 milyon. Tama. Sa tuwing may bubuksan ako, dodoble ang gantimpala ng sistema. Ginoo. Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang kahit ano. Nababaliw na tong babae. Bigla na lang nagbago ang ugali. 150 kada trabaho sa pagbukas. Ilang taon ang aabutin yan? Mahal, mag-down payment na lang tayo sa kotse na to ngayon. Maganda. Para sa mamahaling bagay na ganyan, dapat magtingin-tingin ka muna. Ikaw ang manager dito, di ba? Kukunin ko tong kotse. Gusto ko ngayon na. Full payment. Itong tangang to, nagbubukas lang ng kandado, biglang naging mayabang. Alam ba niya kung magkano ang Mercedes-Benz na to? Sa madaling salita, Benz. Chi, totoo bang may sugar mommy ka? Paano ka biglang naging ganyan katapang? Ginoo. Mabibigyan kita ng pinakamagandang deal. Bakit hindi tayo pumunta sa likod sa lounge at pag-usapan ito ng pribado? O kaya ako na ang magbabayad ng kotse na to para sa'yo. Naririnig ko ba ng tama? Bakit biglang naging ganyan ka-sweet si manager yan? Hindi na kailangan. Ako na ang magbabayad ngayon. Ginoo. Ako na ang magbabayad para sa'yo. Sige na.
Mabait ka. Ang lakas talaga ng heart lock system na to. Sa tuwing may bubuksan ako, ang mga magagandang to ay nahuhulog sa akin. Ang sama mo. Kumuha ba ang manager ng love potion? Gamitin mo ang card mo. Kung ang card mo ay may kahit $1,000 man lang, Matagumpay ang magbabayad. 500 at 88,000. Pare, may sugar mama ka nga talaga? May mga single bang kaibigan yon? Hala, Sina, tumigil ka nga. Pinaghirapan ko tong lahat. Sa pagpipik ng lock. imposible. Mahigit 500,000 ang kotse na yan. Hindi mo yan mabibili sa 10 taon ng pagpipik ng lock. Kung kaya ko itong bilhin o hindi, wala kang pakialam. Ha? Ergo, tara na. Sir. Dito po. Naalala ko lang, wala po tayong stock ng kotse. Paano kung ako na lang ang mag-deliver sa inyo mamaya? Mukhang okay. Pasensya na, manager yan. Walang problema. Anong kulay ang gusto ninyo? Siguro, pula. Masaya ang pula. Pula? Pula na nga. Ergo. Ergo. Anong tingin mo dyan? Bye-bye. Bye! Honey, mag-down din tayo para sa kotse na to. Okay? Yeye. Pagdating ng ilang araw, kapag dumating na ang bayad sa proyekto, bibilhin ko yan para sa'yo. Okay? Medyo pagod ako ngayon. May nakabook na akong hotel malapit dito. Uwi na tayo at magpahinga. Pero, hindi ako pwedeng magpalamig ngayon. Napanood na natin ang pelikula. Kumain na. Namasyal na. At ngayon sasabihin mo sa akin na hindi ka pwedeng magpalamig ngayon? Kasama mo lang ba ako? Para pumunta sa hotel? Ano sa palagay mo? Simula ngayon, huwag na tayong mag-usap. Akala ko nakaisa na ako ng mayamang tanga. At makakaahon na ako sa buhay na to. Palibhasa, isa lang pala siyang palamunin. Mukhang maayos na ang buhay ni Zhang Qi nitong mga nakaraang araw. Madali siyang utu-utuin. Kapag sinabihan ko siya ng mahinahon, siguradong babalik yan at magmamakaawa sa akin. Enjoy your meal. Ergo. Ano? Eto. Kunin mo, to. Huwag mong isipin na makakalimutan kita ngayong umasenso na ako. Tita Lin, nasa Lihua Hotel na ako ngayon. Hihintayin kita dito. Pare, may konsa ka ba o ano? Kaya ka nangungutang na hindi mo nababayaran? Mayroon pa akong savings passbook na may $80,000. Ibigay ko lahat yan sa'yo. Kung may sakit ka, papagamot ka namin ng maayos. Ang kalusugan mo, ang pinakamahalaga. Hem. Paano mo ko nasumpa ng ganyan? Hala, sige na. Sabihin ko na ang totoo. May bagong trabaho ako kamakailan. Ang annual salary ay $2 milyong. 2 milyon? Yang sigarilyo mo, hihititin ko yan ng todo. Hello po, sir. Hindi po pwedeng manigarilyo dito. Eh bakit siya pwedeng manigarilyo? Ang restaurant po namin, puro tabako lang ang pwede. Hindi sigarilyo. Ikaw. Magdala ka ng 2 kahon ng pinakamagandang tabako sa restaurant nyo. 1 kahon bawat isa. Kung hindi, baka isipin ng mga tao na hindi namin yan kayang bilhin. Sige po. Ito na po, sir. Teka. Ngayon, pwede na ba akong manigarilyo nito? Siyempre po.
Ang galing. Palagi na lang akong humihingi sa'yo, pero hindi man lang nagpapasalamat. Nang tumanda na lang ako, saka ko lang na-realize kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo. Changchi, alam kong nandyan ka. Lumabas ka ngayon din. Changchi, bilisan mo, lumabas ha? Ang ganda-ganda ng babae. Kanino kaya siya nagkukumpisal? Sino kaya yung lalaki na napakaswerte? Changchi, isang dalagang tulad mo. Hindi ko talaga maatim na hindi kita maloko ng ganito. Gastusan mo ako. Penny, Changchi, nandito ka na rin? Zhangchi, nahanap din kita. Zhangchi, nandito na ako. Penny, ano naman ang gusto mo ngayon? Changchi, mula nang tayo naghiwalay, marami na akong naisip. At sa wakas ay na-realize ko na ang taong gusto ko, ikaw pa rin pala. Jiang Chi, ang matalinong lalaki, hindi na bumabalik sa ex. Nakalimutan mo na ba kung gaano ka sinaktan ng babaeng to? Okay lang. Gaya nga ng inaasahan ko. Sa konting effort ko lang, bumalik na agad siya sa akin para makipagbalikan. Zhangchi, alam ko na, may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Talaga? Paano mo nalaman? Lihim akong tiningnan ang mga gastos mo. May Chanel bag, custom-made na kipaw. Alam ko na, ang mga regalong ito ay para sa akin, para makipagbalikan ka. Pero hindi ako materialistikong babae. Gusto ko lang makasama ka. Ang ganda-ganda ng babaeng ganyan napakabihira. Kung may babaeng ganyan ang magkakagusto sa akin, gugupitin ko ang sarili kong tadyang para gawing sabaw para sa kanya. Penny, bakit mo naman naisip na para sa'yo ang mga regalong yon? Oo, sige na. Huwag mo akong lokohin. Mula nang tayo naghiwalay, single ka naman palagi. Kung hindi para sa akin, para kanino pa? At saka, ang bagong kotse na binili mo pula rin. Paborito kong kulay yan. Kaya, tayo na ulit. Penny, lahat ng mga regalong binili ko, ang kotse. Lahat yan ay binili gamit ang pera mula sa loan shark. Niloloko mo ba ako? Wala akong pakialam. Pumayag ka na! Huwag kang pumayag. Zhangchi, anong ginagawa mo? Alam ko galit ka pa rin sa akin. Kaya kahit anong gawin mo, okay lang sa akin. Naku! Itong lalaking to ang kapal. Hindi niya alam kung gaano siya kaswerte. Eksakto! Nagpapakumbaba na ang babae. Ano pa bang gusto niya? Ang daldal ninyong dalawa. Sige kung ganon. Kung handa kang bayaran ang utang ko sa loan shark, papayag ako. Hindi pwede. Hindi ko babayaran ang mga utang mo. Narinig ninyo lahat yon, di ba? Ayaw pa nga niyang tulungan ako na bayaran ang utang sa loan shark, tapos magsasabi pa siyang mahal niya ako. Zhangchi, ang loser mong tulad mo, hindi kailanman magkakaroon ng babae na magkakagusto sa'yo. Sinong nagsasabing wala? Sino nagsabing ayaw sa kanya? Kung ayaw mo sa kanya, akin na lang siya. Hindi. Anong ginagawa mo rito? Mula pa nung araw na yon, hinahanap-hanap kita. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Anong ibig sabihin noon? Hindi yon. Ito si boss ni Zhangchi. Sir, handa na yung bagong kotse.
Gusto mo bang tingnan nating dalawa yung bago? Hindi ba dapat pula yon? Pula. Nandito yung pula. Tita Lin, nandito ka pala. Jiangchi, sila lang itong tatlo? Paano nila ako mapapantayan? Uwa. Paano namin kayo mapapantayan? Naloko kayong lahat niya. Wala siyang pera talaga. Lahat ng pera niya galing sa mga loan shark. Talaga? Ang importante sa amin ay hindi ang pera niya. Ang gusto namin ay yung pagkatao niya. Ikaw siguro yung dating nobya ng Jiangchi ko, di ba? Ako ang tita ni Jiangchi. Tita, Noong kayo pa, noon, kinuha mo lahat ng pera niya. Inuto mo siyang umutang ng napakarami. Ang kapal ng mukha mong humarap sa kanya ngayon? Ah, ganun palang nangyari. Ang galing magdrama nitong babae. Ang Jiangchi ko ay mabait na bata. Sana mula ngayon, tigilan mo na siya. Tita Lin, salamat. Sige, dahil nandito na kayong lahat, manlibre na lang ako ng pagkain. Tara na, Tita Lin. Mukhang talagang nagtagumpay na tong lalaking to. Kung hindi siya hahabulin ng mga babae. Jiangchi, maghintay ka lang. Girls, may malaking isda ako dito. Kailangan ko ng tulong nyo. Uminom ka. eto. Kumuha ka ng strawberry. Kunin mo yung akin. Hoy, tigil. Bakit ba kapag nakikita ko silang ganito? Lagi akong naiinggit ng kaunti. Alam mo, pwede namang pera na lang ibigay sa akin ng sistema, di ba? Bakit kailangan pang mag-unlock ng bagay para mahulog sila sa akin? Ang pagiging gusto ng maraming babae ng sabay-sabay ay medyo nakakapagod pala. Pero medyo nakakasatisfy din. Kainin mo. Kainin mo. Ikaw siguro ang boss ni Jiangchi, di ba? Ipag-toast kita. Oo. Ako ang boss niya. Ngayon, si Jiangchi, baka hindi siya pinakamataas ang pinag-aralan, pero matino at magaling na siya mula pagkabata. Sana ay alagaan mo siya mula ngayon. Siyempre naman. In-employ ko siya dahil magaling nga siya. Nandito ako ngayon para sunduin siya para mag-overtime. Boss. Maawa ka naman. Pupunta ako sa iyo sa susunod na mga araw. Sige. Usapan na yan. Heto, isa pa. Huwag mo kainin yan. Kumuha ka ng strawberry. Hindi. Busog na ako. Tia Lin, samahan kita pa uwi. Si, Tara na. Paalam. anak. Alam ng tiya na nakakapag-ipon ka na ngayon. Pero kailangan mong matutong magtipid. Alam ko, Tia Lin. Anak, 20 pataas ka na ngayon. Kailangan mong mag-ipon para ikasal. Sa tingin ko, yung 2 babae kanina ay mukhang mababait. Huwag kang magmadali, Tia Lin. Pagdating sa relasyon, hayaan mo na lang mangyari. Sige, samahan kita pabalik. Tia Lin. Uuwi na ako. Sige, ingat ka sa pag-uwi. Si. Ay, anak. Nasira yung lock sa banyo ko. Baka pwede mo akong tulungan ayusin? Imposible. Inayos ko na ang susi ni Tita Lin. Ang pamamaraan ko ay magpapamahal sa kanya sa akin. Si Tita Lin na iyon. Hindi ko dala ang mga kagamitan ko. Paano kaya ito? Sasamahan muna kita. Ipapadala ko si Ergo para ayusin ito mamaya. Siya. Honey, Ano? nagpakulo ako para sa iyo ng sabaw ng manok. Hindi ba't nasugatan ka ilang araw na ang nakalipas? Mabuti ito para sa pagaling. Salamat, Tita Lin. Wala pa ba si Ergo? Malapit na siguro. Siguro dapat tingnan ko muna.
Maayos naman ito. Hindi pwedeng ganoon. Kanina, hindi ito mabuksan. Wag. Ayos lang. Malapit na dumating si Ergo. Ang laki pala ng subdivision na ito. Ah, ito pala ang Building 4, Unit 1. Tita Lynn, bakit mo hinuhubad ang damit mo? Honey, may sopas ng manok sa pressure cooker sa kusina. Baka sumabog yan kung matagal. Okay lang, sisipain na lang ni tita ang pinto. Sa totoo lang, madali lang buksan ang ganitong klase ng lock. Natatakot lang ako na kung bubuksan ko, magkakagusto sa akin si Tita Lynn. Wag mo gawin, Tita Lynn. Delikado yan. Ako na ang gagawa. Bakit ang taas? Ayun. Nakita ko na. Heto. Ayos lang, honey. Simulan na ni tita. Tita Lynn, hindi ko alam na ang lakas mo pala. Anong ginagawa mo? Kuya Zhang, Naipit ang binti ko. Honey, tulungan mo si tita hilahin ito. Huwag mong hawakan diyan. Huwag mong hawakan diyan. siguro mauna na muna ako. Hawakan mo lang ang kamay ko. At hilahin mo ako. Aba. Kuya Zhang? Sus Mario Sep. Sinasabi mo sa akin na ang pinakamagaling na locksmith sa Jiangdu ay maaaring makulong sa loob? Kung hindi lang ako natatakot na ang pagbukas ng kandado ay magpapamahal kay Tita Lynn sa akin dahil sa sistema. Ang pintong ito ay hindi ako mapipigilan. Akala mo naniniwala ako dyan? Sa tingin ko. Naghahanap ka lang ng paraan para kayong dalawa lang ni Tita Lynn. Anong pinagsasabi mo? Anak. Nakikita ng tita na mamaga ang ulo mo. Lagyan natin ng gamot mamaya. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Ang saya-saya. Kami. Hahaha. Wala naman. Tita Lynn, kuya, aalis na ako. Hoy, Ergo, gabi na. Pinatawag kita rito at hindi ka man lang iinom ng tubig bago umalis? Hindi na, salamat. Naisip ko baka may mga trabaho pa ako mamayang gabi. Sige, kayo na lang. Oy, Ergo. Ergo, balak kong magtayo ng kumpanya ng locksmith. Sumama ka sa akin. Sasahuran kita ng 100,000 isang buwan. Napakabuti at tapat na bata. Kuya, kakabangon mo lang. Bukod pa riyan, hindi ako karapat-dapat sa ganoong kalaking halaga. Kapag may pera ka na, dapat mag-ipon ka. Sige, makikipag-ugnayan ako kapag naayos ko na. Aalis na ako. Sige, kayo na lang. Anak, anong ginagawa mo? Aling Lin, ang dami mong gasgas. Maupo ka. Punasan ko yan. Okay lang ako. Sina. Eto. Bakit? Ako, kinakabahan? Ayan na, Aling Lin. Buti na lang hindi malalim. Lagyan mo ng gamot bukas. Magiging okay na yan. Salamat, anak. Wala yon. Basta huwag ka lang masyadong padalos-dalos sa susunod. Kung may sasapakin ka, ako na lang ang bahala. Alam ko. Anak, masakit ba ang ulo mo? Okay lang ako. Aling Lin. Alis na rin ako. Anak, may tinola ako sa kusina. Magbaon ka. Salamat, Aling Lin.
Hello? Hello, locksmith po ba ito? Pwede ka bang pumunta ngayon? Oo, sigurado. Bukas ang pinto. Pasok ka. Hi, locksmith. Uziven. Hindi ba ito yung babaeng dahilan kung bakit ako sinapak ng bully sa eskwelahan? At na-expel pa, ang school bell ng number 1 high. May ginagawa ako. Ikaw na ang mag-ayos dyan. Hoy guys, anong sayaw ang gusto nyo akong gawin? Guys, tapos na ang stream ngayon. Hanggang bukas. Ziwen, nakalimutan kong i-end ang stream. Ibig sabihin ba nito, makikita ko na ang pribadong buhay ng aking diyosa. Hoy, sandali lang. Ayos na ang kandado. 50 pesos. Paano mo babayaran? Ikaw si Jiangqi? Anong gusto mo? Jiangqi, hindi mo ba ako naaalala? Ako to, si Yu Ziwen, nung nasa eskwela pa tayo. Umalis ka nang walang kaalam. Nag-alala ako ng sobra sa mahabang panahon. Paano kita makakalimutan? Ikaw yung pinakagumulo sa buhay ko. Hindi na nga ako nakatapos ng pag-aaral. Pasensya na. Mali ang napuntahan mo. Paano kita maaaring mamali ang mukha mong to sa buong buhay ko? Hindi ko to malilimutan. Ang tanga-tanga nito. Parang dati lang, ilang matatamis na salita lang. At sunod-sunuran na naman to sa akin. Ayos. Kailangan ko nang ang tagapag-utos. Isang tagasunod. Si. Bayaran mo na ako. Ano ba yan? Sino tong to? Ang kapal ng mukha nitong kausapin. Si Wenwen natin? Bayaran mo siya. Si 8,000. 8,000 ano? Ikaw, syempre. Ang magbabayad sa akin ng 8,000. Sandali. Ikaw ang tumawag sa akin para mag-unlock. Tapos ako ang magbabayad? Ano pa? Akala mo ba ang gandang ito ay libre? Mga simp sa livestream ko, malaking tip ang binibigay sa akin. At hindi naman nila to nakikita. Siya pa rin ba yon? Si Wenwen natin? Paano niya? Masasabi yon tungkol sa atin? Ako, ikaw. Ding, natukoy ng sistema. Matagumpay na natulungan ng gandang mag-unlock. Gantimpala ng sistema, 4 na milyon. UZ-Wen, pagkagusto plus 100. Pagsulong ng panghuling gantimpala, 97 pang pagtatangka ang natitira. Nakalimutan ko pang may sistema pala ako. Tingnan ko nga. Ang dalisay na magandang estudyanteng nahuhulog sa akin. Ano ba itsura niya? Ano ngayon? Gusto mo pa ba ng pera ngayon? Kuya, nagbibiro lang ako kanina. Sabihin ko sa'yo, hindi ganoon si Xiaowen, na klaseng tao. Di magbayad ka. Oy, maghapon kang nagtatrabaho. Siguro pagod ka na. Magpahinga ka muna. Kuya, magpahinga ka muna dito. Kukunin ko ang pera mo. Si Xiaowen ay napakabait. Mabait siya sa lahat. Inuman. Pass muna ako sa inuman. Hoy, pwede bang pakiusapan kita, Xiaowen? Okay? Anong klaseng pakiusap? Malapit na akong mag-umpisa ng bagong trabaho sa isang media company. Di. May bagong sayaw akong natutunan. Pwede mo ba akong panoorin? Please? Dala ko yung...
Nagustuhan mo ba yung sayaw ko? Nagustuhan mo ba? Pakshet, anong nangyayari? Yung natitirang bahagi ba nito ay bayad per panood na? Hoy, anong problema? Naalala ko lang, hindi mo pa ako binabayaran sa pagsisilyo. Hoy, ang sama mo naman. Isa pang 4 na milyon. Arg, ramdam na ramdam ng katawan ko ngayon. Hindi na kaya. Ay naku, sira na naman itong ilaw na to. Anyway, hindi lang ako nagkukulang sa pera. Hindi problema ang pera ngayon. Yung pamumuhay ko, kailangan ng umayos. Bibili ako ng bahay bukas. At si Tita rin naman ay nagtatrabaho doon bilang ahente ng bentahan. Kailangan mong matutong kilalanin ang mga kliyente na may kakayahang bumili. Huwag mong sayangin ang oras mo sa bawat Juan, Pedro at Pablo na pumasok sa pinto. Gusto ko lang tratuhin ng seryoso ang bawat kliyente. Tama na. Kung wala kang mabentahan ngayong buwan, alis ka na sa susunod. Nasaan si Tita Lynn? Sir, dito po. Ganyan ang suot niya, halatang hindi niya kayang bumili ng property dito sa lugar na ito. Dito po. Tingin-tingin lang po kayo. Hinahanap ko po talaga si Tita Lynn. Kumusta? Gusto ko lang sana itanong. Huwag mo akong tanungin. Inaasahan mo ba talaga na ipaglibot kita? Ang mga property dito ay hindi para sa kahit sino lang ang bumili. Tumingin-tingin ka na lang tapos umalis ka na. Hoy, ano bang problema mo? Ako? Jiangchi! Anong ginagawa mo dito? Tita Lynn, bibili po ako ng bahay. Hahanapin ko na lang po kayo. Ate Lynn, kilala mo ba to? Ikaw na bahala sa kanya. Naku naman, sinunod mo talaga ang payo ko sa puso mo. Ngayon na ang tamang panahon para sa iyo para bumili ng bahay at sasakyan. Para makapag-settle down ka ng maaga. Uwa. Si Linyor ang palaging nasasayang ang oras sa mga kliyenteng hindi naman kayang bumili ng bahay. Sayang naman. Ang sales department natin isang unit na lang ang kailangang maibenta. At ako'y mapopromote na. Hindi ba't siya'y nanggugulo lang? Manager, pakiusap. Kumalma po kayo. Si Linji po ay palaging ganyan na talaga. Siya lang po ay pantay-pantay ang pagtrato sa bawat customer. Tingnan mo, ngayon, ito ang isang maasahang client. Halika, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang ilan. Tita, hindi na kailangan ng mga rekomendasyon. Ito na ang kukunin ko. Ang pinakamahal sa buong complex. Naririnig ko ba ng tama? Naalala ko na. Hindi ba't ito ang batang palaging tinutulungan ni Linji? Pero akala ko, locksmith siya. Tiyak nagpapapansin lang siya dahil napahiya ko siya kanina. Nagmamagaling. Jiangchi, ang pinakamahal dito ay isang villa. Napakagandang bahay. Pero 4 na milyon. C. Yun na ang kukunin ko. Magbabayad ako gamit ang card. Bata ka pa. Hindi mo dapat ubusin ang lahat ng pera mo ng sabay-sabay. Magtabi ka. Para sa hinaharap, para magpakasal. Alam ko. Guwapo, tingnan mo. Ako talaga ang una sa pagbati sa'yo. Linji, pwedeng magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi. Huwag mo akong istorbohin sa paggamit mo ng phone. Naku, naman. Mas kilala ko ang unit na ito ng husto. At mas malaki ang mayo offer kong discount kaysa kay Linji. Sino ang iniisip mong ginamit mo? Sino ang nangangailangan ng walang kwentang discount mo? Umalis ka. Tingnan mo siya. Halata namang ang pera ay hindi galing sa marangal na trabaho. Shaoli, hindi mo naman siya kilala. Anong karapatan mong magparatang ng ganyan? Bakit ka nagagalit? Siya ang pinag-uusapan ko. Kaya pala sa'yo siya lumapit? Tiyak ang serbisyo mo ay umaabot hanggang sa kwarto. Ulitin mo yan. Ikaw. Ginoo, ako ang manager dito. Paumanhin po sa nangyari kanina. Ang tanging dahilan kung bakit ako pumunta rito ngayon ay para kay Tia Lynn. Kaya nga ako bibili ng lugar. Hindi ko inakala na ganoon ang pagtrato sa kanya. Tia Lynn, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Saan man ang susunod mong trabaho, ako ay bibili ng lugar doon. Hindi po, Ginoo. Sisiguraduhin kong makakamit mo ang katarungan. Ikaw ay tinanggal na.
Umalis ka na rito ngayon din. Umalis ka. Hindi. Ginoo, kung bibili ka ng lugar rito sa amin, ako ay itataas ang posisyon ni Tia Lynn bilang aming supervisor. Ano sa tingin mo? Mabuti. Dahil lang sa sinabi mo yan, bibilhin ko na. Napakagaling. Bilis, dito po, pakisuyo. Tara na. Zhangqi, tapos na ang lahat ng papeles at nakakuha pa ako ng pinakamagaling na renovation crew sa lungsod. Sa katapusan ng buwan, makakalipat ka na. Salamat, Tia Lynn. Tia Lynn, bakit hindi ka na lang sumama sa akin doon kapag handa na ang lugar? Mas magiging maginhawa para sa trabaho. Anak ka, ano ba ang sinasabi mo? Hoy, guwapo, single ka ba? Pwede bang makuha ang numero mo? Bakit wala ka pa sa trabaho? Huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito. Pero ako, Sige na, umalis ka na. sige, aalis na ako. Ano ba kay Tia Lynn? Bigla na lang ako pinaalis. Ano ang tinitingnan mo? Ikaw rin, bumalik ka sa trabaho. Ate Luo. Siya yun. Hindi ba siya yung lalaking sinasabi ko sa'yo? Yung may ipon? Madaling lokohin? Oo. At, naging kami ng mahigit 1 taon. Nakaisa ako ng mahigit 300,000 sa kanya. At ni minsan ay hindi niya ako sinaktan. So ano ngayon? Yung lalaking yung kamakailan lang ay nagkapera ng biglaan. Gusto kong aktibong bawiin siya. Pero ayaw niyang kumibo kahit anong gawin hanggang niyurakan niya ako sa harap ng publiko. Kaya, gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Anumang perang makuha mo sa kanya, ayaw ko ng kahit 1 sentimo. Gusto ko lang siyang wasakin. Alam mo ba natin? Bukod pa riyan. Alam ko lahat ng patakaran. May 100,000 sa card na ito. Kasundo. Aalagaan namin ito. Hintayin mo na lang ang balita namin. Ate, itong lalaking ito, gaano ka kumpiyansa? Itong lalaking ito ay isang hopeless romantic. Ilang matatamis na salita lang at hahabulin ka na niya. Hahabol sa'yo, nakapulupot sa daliri mo. Siya ang pinakamadaling target. Kahit isang baguhan tulad ni Feng Yi nakaisang pera sa kanya ng napakaraming pera. Lalo na kaming mga profesional ang kumilos. Ay, nako. Para ma-unlock ito para sa mga magaganda ng 100 beses ng maaga at makuha ang ultimate reward ng system, kailangan kong makaisip ng paraan. Hello? Hi, ikaw ba ang locksmith? Dali, ang bunso kong kapatid ay nakakulong sa loob ng kotse. Sige, paparoon na ako. 30,000 ang ginastos ko sa spray na ito. Garantisadong mapapatulog siya ng tuluyan. Pagkatapos, kukuha lang tayo ng ilang litrato. Kung hindi lang para magligtas ng buhay, hindi ako pupunta sa lugar na ganito kahit pa 1 milyon ang bayad para lang magbukas ng kotse. Miss, ikaw ba ang tumawag ng locksmith? Opo sir, pakiligtas ang kapatid ko. Nagmamaneho ng ganyang klaseng kotse at nag-aayos pa rin ng kandado. Siguro biglang yaman lang at hindi alam kung paano gastusin. Sir, nakakulong na siya sa kotse ng 1 buong araw at gabi. Huwag kang mag-alala. Bubuksan ko yan sa isang saglit. Tulad ng inaasahan ko, itong lalaking ito ay pareho pa ring tanga. Kaunting pag-arte ko lang. Halos nababaliw na siya. Ayos. Dagdagan pa ang pera ko. Miss, ikaw ba ang tumawag ng locksmith? Hindi ba halata? Baka sira ang utak nitong lalaking ito. Dagdagan pa ang pera sa bulsa. Arg! Kailangan kong tumakbo ng mas mabilis ngayon. Hindi na kaya ng matandang likod ko. Si, At yung pintuan. what? Hoy, binuksan ko na lahat para sa'yo. Hoy,
Anong ginagawa mo? Hulaan mo. Teka, mali to. Hindi pa nag-uutos ang sistema na magkagusto siya sa akin. Bakit nangyayari to? Tulad ng inaakala ko, ganoon pa rin siya tulad ng dati. Tuwing may makikitang babae, hindi niya maiwasang titigan. Yung babae. Ako. Ako na ang una. Ano? Anong sasakyan? Ay nako. Kapag umandar na ang sistema, magkakagusto siya sa akin. Tapos, mag-isa lang kaming lalaki at babae. Ako. Hoy, tulungan mo ko. Kung hindi, yung susunod na mangyayari ay magiging malala. Diyan ka lang. Hoy, pakilabas mo ko. Kung hindi, yung mangyayari mamaya. Ako. Hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Magpahinga ka na lang. Ano to? Pagkagising mo, ang mga litrato ko ay tapos na lahat. Ding, nadetect ang host. Matagumpay na natulungan ang babae na ma-unlock. Sistema ng Heartlock Gantimpala, 8 milyon. Ang affection points ni Zhao Qingcheng ay tumaas ng 100. Ultimate reward, 76 na pagtatangka ang natitira. To. Kailan siya naging ganito kagwapo? Hiya. Hiya. Anong ginagawa mo, Hija? Anong ginagawa mo, Hoy? Lumabas ka nga rito, ate. Aray. Naku. Bakit ang sakit ng likod ko? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Tinawag mo ako para buksan ang pinto. Bukas na ang kandado. Aalis na ako. Sa inyo na ang pera. Ang kapal ng mukha mo para singilin pa kami? Tingnan mo nga, anong ginawa mo sa kapatid ko? Naku. Naku, gumana na naman ang sistema at nahulog sa akin ang gandang ito. Teka. Ako yung pinagtripan ninyo. Ginagatasan mo ako, ano? Kalokohan. Paano ko kayang saktan ka? Ate, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Ikinakano mo ba ang sarili mo sa kanya? Ikaw, kahit anong paraan ang ginamit mo para gawin ang kapatid ko na maging ganito, makinig ka. Ang ginawa mo sa kapatid ko, na-i-record ko na sa cellphone ko. Kung ayaw mong makulong, magpakabait ka. Anong ginagawa mo? Ate, gusto ko talaga siya. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Nababaliw ka na nga talaga. Huwag kang umalis. Mahal, kailangan mong umalis. Ako na ang bahala sa kanya. Diyos ko. Buti na lang may sistema ako. Kung hindi, talagang magkakaproblema ako. Beep! Natukoy ang host na matagumpay na nakaligtas sa panganib. Ipinagkakaloob ang espesyal na gantimpala. I-unlock ang sistema ng lahat ng bagay. I-unlock ang lahat ng bagay. Special na premyo. Kaya, ang ibig sabihin ng unlock everything, Anumang bagay na may kinalaman sa mga kandado o anumang kaugnay na bagay ay maaaring i-unlock ng gusto mo. yung social media ni Auntie Lynn. Ibig sabihin, ma-unlock ko rin yon. Ang mga premyo ngayon ay sobrang galing na. Kaya itong ultimate reward ay dapat sapat na para gawin akong Diyos o kung anuman. Pag-usapan nga natin, yung kay Auntie Lynn. Ang gaganda ng mga selfie na to. Ang gaganda talaga. Ergo, may siguradong paraan na ako para kumita tayo ng pera. Tayo ay magkita bukas. Kuya Chi, ang galing talaga ng kotse na to.
Jiangchi, saan ka galing pare? Para makuha tong buong outfit. Ang labas naman nito. Siyempre binili ko ito. Binili mo? Huwag mong sabihin itong kotse ay sayo rin? Siyempre. Hindi ka naman nanalo sa loto, di ba? Parang ganun na nga. May nagpapapalit ba ng kandado ng pinto? Dito sa tabi. Dito mismo. Ang bilis ninyong dalawa. Dito. Uwe. Ergo, Ha? handa na ba yung mga gamit? Huwag kang mag-alala. Handa na lahat. Ilabas mo na. Sige. Mga pare, tara na. Sige mga kasama, maghanda na. Sisiguraduhin natin na makikita ng lahat ang bawat salita. Kapag sumikat na ang pangalan natin, dadami ang magpapaayos ng kandado. Siyempre, makakasalimuha rin tayo ng mga magaganda. At mas lalapit ako sa pinakamimiting premyo. Tapos na. Ergo, hindi ka ba nagtataka kung bakit ko ito ginagawa? Ano pang itatanong? Tiwalang-tiwala ako sa'yo. Si, hintayin mo na lang. Ang negosyo natin ay talagang tataas. Jiangchi, wala ka pang trabaho ngayong araw, di ba? Ako, 5 biyahe na ang nagawa ko ngayon. Huwag kang mag-alala. Boss, sigurado ka bang may makikita tayo rito? Na magbubukas ng safety box sa bahay? Sinubukan na natin ang napakaraming lugar. Dito na lang tayo magtiyamba. Boss, tingnan mo. Serbisyo pagbubukas ng ganado. Kalahating presyo para sa maganda. Kagaya mo na napakaganda. Baka libre pa. Mukhang panggaganso lang ito ng walang talagang kakayahan para lang magkaroon ng kliyente. Boss, nakasulat din dito kung hindi niya mabubuksan sa loob ng 10 segundo, magbabayad siya ng 1,000. Sa tingin mo ba napakaraming libreng pagkain sa mundong ito? Malamang may dayayan para manloko. Uy, maganda. Kailangan mo ba magbukas ng kandado? Kung ayaw mo, edi wag. Bakit ka nakikinig sa akin? Sir, marunong ka bang magbukas ng kandado? Ako marunong. Ako, tara na ngayon din. Hoy, Lao ikaw. Hello, Ikaw ba si Jiangchi? Si Xiaowen ito. Yuziven. Ako nga, nandito ako sa Shinkan Media ngayon. Nasira ang kandado ng pinto. Pwede ka bang pumunta para buksan ito? Sige, walang problema. Pupunta ako dyan. Ano yon? May trabaho tayo. Jiangchi. Jiangchi. Namiss mo, sarap. Namiss mo. Namiss mo. Magtrabaho na tayo. Magtrabaho na tayo. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Sa dance routine ko noong nakaraan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako pumasa sa interview at nakapasok sa Shinkan Media. Ang tinuruan ko sa'yo ay hindi naman talaga sayaw. Magkaklase tayo noon. Huwag kang mahiya. So, anong kandado ang kailangang ayusin? Siyempre, yung kandado ng puso ko. Tanghaling tapat. Di bagay yan. Huwag kang mag-alala sa oras na ito. Sa itaas, tayo lang ang nandito. Nandito ako para magtrabaho. Kung wala ka namang ibang sasabihin, huwag mo akong sayangin ang oras. Nagbibiro lang ako. Tingnan mo, natakot ka. Ako, hindi natatakot. Yung class ng bra ko, naipit. Pwede mo ba akong tulungan na buksan ito? Tara, bilisan mo. Di ba sabi mo? Kayang-kaya mong buksan. Kahit ano. Huwag kang aalis. Kailangan kong umihi. Babalik ako, okay.
Talaga? Siyempre, totoo. Nagsisinungaling ba ako sa'yo? Magpakabait ka. Oo. Itong lalaking to, marunong pala. Ay, naku. Mali ang banyo. Bukas na ang safe. Nandito pa rin ang lahat ng mahahalagang dokumento. Officer, datlagang nandito ako para magbukas ng isang bagay. Malikhain naman ang dahilan mo. Ngayon ko lang yan narinig. Sige, magsalita ka pa. Nakasuot ka ng ganyan at nakatayo ka sa labas ng CR ng mga babae. Sabi mo, nandito ka para magbukas ng kandado. Sino ang maniniwala diyan? Ako. Officer Han. Tiningnan ko. Totoo nga lisensyadong locksmith siya. Ikaw siguro ang may-ari ng Shinkan Media, di ba? Oo. Empleyado siya ng kumpanya mo. Tinawag nila siya para buksan ang kandado. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, pero di ka naniwala. Tingnan mo ang gulo. Paumanhin po. Ako na lang ang mag-aalis ng posas mo. Saan ko ba nilagay ang susi? Ay, naku. Nakalimutan ko, kaya ko na palang magbukas ng kahit anong kandado ngayon. Officer. Yung susi, di mo na kailangang hanapin. Yung posas, naibuksan ko na ito, nang mag-isa. Ikaw, ang nagbukas nito, nang mag-isa? 10 segundo. O, kung di mo ito mabuksan. 100,000 ang bayad. Siya nga. Di na kailangang istorbohin pa kayo. Kung kailangan nyo ng locksmith, tawagan nyo lang ako. Di na kailangan ihatid ako, talaga, di na kailangan. Sandali. Ikaw, halika rito. Kailangan ka naming irehistro ulit. Paumanhin. Nagkamali ako ng akala sa sitwasyon. Nasayang ko ang oras mo. Ito para sa abala. Hindi. Ang buong mangyayari ito ay kasalanan ko rin naman. Walang premyo kung walang merito, di ba? Di ko pwedeng tanggapin ang pera. Oo nga pala. Kung kailangan nyo na magbukas ng kandado, tandaan nyo, tawagan nyo ako. Si. Miss, ay naku, sinira mo ako, system. Anong ginagawa mo? Nandito ka mismo sa harap ng presinto. Hindi po, miss, sakay lang sana pabalik ang hanap ko. Yung, kotse at mga gamit ko ay nasa kumpanya ninyo. Huwag kang mag-akala ng iba. Sa tingin ko, may binabalak ka lang. Hindi, ako. Mali talaga ang akala mo. Xiao Xue. Ayos ka lang ba? Xiao Xue. Nag-alala ako sa'yo. Bitawan mo ako. Xiao Sujie. Jiang Qi. Ikaw pala. Simula nang makuha ko ang sistemang ito, sunod-sunod na lumalabas ang mga dating kakilala. Oh, ikaw yung lalaking nagpanggap na locksmith, no? Gago. Alisin mo ang kamay mo. Ikaw. Nagkamali ako sa kanya. Locksmith nga talaga siya. Jiang Qi. Alam ko namang iba ka talaga. Mukhang para sa'yo lang talaga ang ganitong klaseng trabaho. Xiao Xue. Nagpa-reserve ako ng restaurant para mamayang gabi. Pwede tayong dumalaw sa magulang ko. Tapos, ayusin na lang natin ang pagpapakasal natin. Naro. Hindi na kailangan yan. Ito na ang huling beses na sasabihin ko ito sa'yo. Ang engagement natin ay sinabi lang ng basta ng tatay ko. Huwag mong seryosohin. Tara na, isasakay kita para makuha ang gamit mo. Gao Hanshue. Tigilan mo ang pagpapakamataas. Ang kumpanya mo ay nasa gitna ng pagbabago ngayon. Kung hindi dahil sa suporta ng pamilyang Xiao, hindi ka ba natatakot na masira sa mga kamay mo ang pamana ng lolo mo? Sumama ka sa akin. Magkasama nating malutas ang anumang problema. Tara na. Bitawan mo. Umalis ka. Jiang Qi, nangangahas kang humawak sa akin? Hindi ka pa ba natuto? Sobra na ba? Ayoko lang kasing makasagabal ka sa trabaho ko. Tsaka, sinabi na niya na hindi ka niya gusto. Wala ka bang hiya? Tara na. Huwag kang tatakbo. Hintayin mo lang. Boss, may problema! Ang network ng kumpanya natin ay sinalakay ng Black Room Lock. Nakalok? Mukhang may trabaho na. Ano? Pero bukas ay ang promotional sale ng website ng kumpanya natin. Kung magkakamali ngayon, ang multa pa lang ay pwedeng magbabangkarote sa kumpanya. Nakontak mo na ba ang tech team? Hindi kayo naman natin. Tinontak ng general manager si Expert You. Nandito na siya sa opisina mo. Mabuti, papunta na ako. Hoy, Ay, oo nga. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka muna. hindi, teka. Yung lock na iyon kaya kong buksan para sa'yo.
Salamat sa tulong mo ngayon, pero itong lock na ito hindi mo talaga mabubuksin. Hoy. Seryoso ako, kaya kong buksan yon. Hoy, pinagtatrabahuhan ang mga oportunidad. Hindi ko pwedeng palampasin ito. Boss Gao, itong Black Room Lock ay 3 pagsubok lang ang binibigay. Kung hindi mabuksan, ang website ay permanenteng mailock. Higit pa rito, ang Black Room Lock na ito ay napakakomplikado. Kahit ako, ay 50% lang ang tsansa. Expert Liu, kung maaari mong mabuksan ito, babayaran kita ng 1 milyon. Hindi pera ang usapan dito. Kung ngayon, susubukan ko ulit. Paumanhin. Wala na talaga akong magagawa. Boss. Itong lock. Hayaan mong subukan ko. Ang kandado na ito, ako na ang bahala dito. Hindi. Isa ka lang locksmith. Tigilan mo ang paggulo, okay? Hoy, kandado pa rin ito. Isang kandado. Kaya kong buksan ito. Baka, ito ay Black Room Lock na kahit ang mga top hacker ay hindi mabuksan. Ni hindi mo naiintindihan ng mga computer. Paano mo ito mabubuksan? Boss, ayaw ko ang milyon mo. 50 piso lang ang gusto ko mula sa iyo. Kung hindi ko ito mabuksan sa loob ng 10 segundo, ibabawi ko ang 100,000 sa iyo. Huwag kang maglakas loob na tumakbo. Security, palabasin mo siya. Teka, hayaan mo siyang subukan. Naniniwala ako sa kanya. Xiao Oxue. Xiao Xue, narinig kong nakandado ang website ng kumpanya mo. Kailangan mo ba ng tulong ko? Xiao Shuye, ikaw pala ang may kagagawa nito. Iminumungkahi kong buksan mo ang website ko ngayon din. Nakikita mo? Sabi ko sa iyo, kakailanganin mo pa rin ako para sa isang bagay. Zhang Chi, may lakas ka pa ng loob na humarap sa akin? Xiao Shuje, ito ang kumpanya ko. Ngayon naiintindihan ko na. Ikaw at ang batang ito ay may relasyon. Kaya pala sobrang protektibo ka sa kanya. Hoy. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Narito ako para magbigay ng serbisyo sa boss na ito. Ikaw, Hoy, nag-iisip ka na naman ng labis. Ang ibig kong sabihin ay serbisyo na pagbubukas ng kandado sa mismong lugar. pagbubukas ng kandado? Xiao Xue, talagang papayag kang hayaan ng batang ito. Nabuksan ang website mo? Oh, kandado pa hingi ito. Ako ba ang baliw? O kayong lahat ang nawalan ng pag-iisip? Isa lang siyang high school dropout na locksmith. At pinapayagan mo siyang harapin ang pinakamahirap na black room lock sa mundo? Xiao Xue, gising na. Kung sasama ka sa akin, pangako ko, ang website ng kumpanya mo ay mabubuksan ka agad. Hoy, pare, huwag mong agawin ang trabaho ko. Kaya kong buksan ito ngayon din. Nagpapapansin. Akala ko kaya mo talagang gawin. Anong nangyayari? Di mo kayang buksan ang lahat ng lock. Boss Gao, sabi ko na sa'yo kanina, hindi basta-basta lang itong lock ng Black Room na kayang-kaya ng isang locksmith. Ngayon tingnan mo, nasayang na naman ang isang pagkakataon. Teka, ang combination ng lock mo. 6 na 6 ba ito? Ay naku. Ang nabuksan ko ay yung screen lock. Mali lang ng konti ang pagkalkula ko ng isang hakbang. Sa pagkakataong ito, siguradong magtatagumpay ako. Oh, Zhang Chi, pagkalipas ng lahat ng mga taon, tignan mo naman ang sarili mo. Gusto mo pa ring magpasikat sa harap ng mga babae. Gusto mo bang matapos na hubot-hubad kang lumabas ulit? Ha? Huwag mo siyang pansinin. Boss, Isa na lang. ang natitirang pagkakataon natin. Baka dapat hayaan na lang natin si Experto Liu ang bahala. Hindi na kailangan. Naniniwala ako kay Zhang Chi. Kung mabubuksan niya ito, maghuhugas ako ng buhok ng patiwarik sa harap ng buong kumpanya. Home Herpe. Bukas na. Boss, binuksan nga niya. Kid, ito ang kandado ng Black Room na ginawa ng isang hacker na kilala bilang ang Boy Genius. Binuksan mo ito sa loob ng wala pang 10 segundo. Paano nangyari yon? Malinaw na gumastos ako ng 3 milyon para ipakabit ito. Well. May nagkawala ng salita. Xiao Shuje, kaya pala ikaw pala ang nasa likod nito. Ako, wala akong sinabi. Ahem, boss. Kailangan mo bang tawagan ko ang pulis para sa iyo? Hoy, huwag mong kalimutan, nakatala ako sa kanila. Hindi na kailangan yon. Pagkatapos ng lahat, magkaibigan ang kanyang ama at ang aking ama. Bigyan natin ng konting respeto ang kanyang ama.
Xiao Xue, alam ko na. Alam kong may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Master, ang card na ito ay may 1,000,000 sa loob. Ito ang iyong bayad. Hindi. Para sa isang magandang binibini, kalahati ang presyo. Venmo mo na lang ako ng 50. Kung may pangangailangan ka sa pagbubukas ng kandado sa hinaharap, tawagan mo lang ako. Ding! Host na detect. Matagumpay na natulungan ng isang magandang binibini na magbukas. Heartlock System Reward, 16 na milyon. Gao Hanshui Favorability ay tumaas ng 100. Distansya sa Ultimate Reward, 75 pagtatangka na lang ang natitira. Kasalanan ko? Ang lahat. Natakot ng gusto si Zhang Qi dahil sa akin kaya natago siya sa banyo. At akala ng boss ay manyakis siya kaya ipinahuli siya. Hindi naman niya ako kinamumuhian, di ba? Mukhang... Kailangan kong gamitin yung paraan na yon para mapatawad niya ako. Ma'am, kahit na nahulog ka lang sa akin dahil sa sistema at hindi mo makontrol ang sarili mo, marami pa ring tao dito ngayon. Jiangxi, Pagkatapos na lahat ng mga kaundo, ay, paano ka naging isang simp? Wala ka namang gaanong kinikita sa simula pa lang. Ngayon nagbibigay ka pa ng diskwento sa pagbubukas ng pinto? Gusto ko, Jiangxi, huwag mong sabihin na iniisip mo na pag binigyan mo ng diskwento si Xiao Xue na 50 dolyar ay mahuhulog na siya sa'yo? Gago kang simp ka. una, gusto kong makihalubilo sa'yo bilang isang ordinaryong tao. Hembe. Di na ako magpapanggap, ilalabas ko na ang lihim ko. Xiao Xue. Hoy, boss, ikaw? Xiao Xue, anong ginagawa mo, Xiao Xue? Bitawan mo, ngayon din, Jiangxi. Pabayaan mong bitawan ni Xiao Xue, ngayon din. Ano sa tingin mo? Zhang Qi, Nako, Jiangxi, anong nagmamadali? Bakit mo hinuhubad ang pantalon mo? anong ibig mong sabihin na nagmamadali ako? Ikaw ang humila ng pantalon ko pababa. Secretary Lu, samahan mo siyang lumabas. Si Xiao Xue, hindi mo ito magagawa sa akin. Itong si Jiangxi ay isa lamang nangagawa ng susi na walang kwenta. Huwag mo loob na usahan siyang ganyan. Kalihim Liao, palayasin mo siya rito. Magbabayad ka para dito. boss, ano ang gagawin mo kay Zhang Qi? Miss Yu, ikaw ang bagong puno sa kumpanya, di ba? Bakit mo kinakapitan si Zhang Qi? Ako. Mga dati kaming kaklase. Kasinungalingan yan. Pero gusto mo ako noon. Iyon ay mahigit 10 taon na ang nakalipas, okay? Miss Yu, hindi mo gugustuhin mawala ang trabahong kakapanayam mo lang, di ba? Kalihim Liao, Papunta na. Zhang Qi, Hoy. Huwag kang lalapit. Boss. Gusto ko nang umuwi. anong ibig mong sabihin, uuwi? Zhang Qi, boss, pakiusap, hayaan mo na lang si Zhang Qi. Sumama ka sa akin. Mapapasayo ang lahat ng relong ito. Boss, hindi ako yung taong kayang ipagpalit ang lahat dahil lang sa material na bagay. Sumama ka sa akin. Bago araw-araw. Hala, sige na. Anong klaseng tao ang tingin mo sa akin? Ito, ang aking supplementary gold card. Sumama ka sa akin. Lahat ay mapapasayo. Alam mo ang gusto ko. Alam mo, mas gusto ko pa rin. Ang dating matigas mong ugali. Zhang Qi, Tita Lin. Aray. saan ka ba nagpunta? Buong araw? Aray. Ang sakit, Aling Ding. Galit na ako ngayon. Isang araw kang nawawala.
Ako. Hindi ko kasi tinignan ang phone ko. Bilis, tawagan mo si Ergo. Tumawag ka sa kanya. Hinahanap ka rin niya. Hoy, Ergo. Okay lang ako. Hindi ko kasi tinignan ang phone ko. Sige, aalis na ako. Sinabi ko na sa kanya. Ito. Isuot ko sa'yo itong jacket. Hindi. Okay lang, hindi ako ginaw. Aling Lin. Pag nakikita kitang ganito, buong araw mo kong hinanap, di ba? Sinong naghahanap sa'yo buong araw? Tingnan mo, masakit na siguro ang mga paa mo sa kakalakad. Papahiran ko. Hindi na kailangan. Umuwi na tayo. Sige, bilisan natin ang pag-uwi. Hala, ano ba? Kaya mo ba o hindi? Nandyan pa ang anak ko. Kung hindi mo kaya, kukuha na lang ako ng iba, okay? Kukuha na lang ako ng iba, okay? Huwag kang mag-alala. Saglit lang to. Tumabi kayong lahat. Huwag kayong magkagulo dito. Tumabi ka. Ako na ang bahala. Locksmith din ako. Saan ka nang galing? Alam mo ba ang mga patakaran? Ito ang pera mo. Ang mahalaga ay mailigtas ang bata. Sige. Tapos na. Kunin mo na ang bata. Hoy, itong lalaki. May kasalanan pala siya. Ayos lang. Huwag magmadali. Ha? Para sa kandado. $10. Hindi ba't sinabi mo 100? Anong 100? Ilang segundo lang ang ginugol para matapos ito at sisingilin mo ako ng 100? Hindi ba parang nanggugulang ng tao? Bukod pa riyan, hindi ikaw ang nagbukas nito. Hindi ba ikaw? Hoy, ganito talaga sa aming trabaho. Magbayad ka na lang. $10 ito. Tanggapin mo o iwan mo. Mahirap ang trabaho ng mga ito para sa kanilang pera. Ito ay trabahong may kasanayan. Kung hindi dahil sa dalawang master na ito, baka nandito ka pa rin buong araw at hindi pa rin mabubuksan. Magbayad ka na sa kanya. Oh, sige na. Sinusubukan mong magpakatapang sa akin? Ano? Ikaw. Ano ang hinihintay? Sir, paumanhin. Heto ang 200 para sa iyo. Salamat sa abala. Isang adultong lalaki ay mas hindi makatwiran kaysa sa kanyang asawa. Ano kaya yun? Tungkol sa perang ito. Ayaw ko nito. Ang kandadong ito. Mabubuksan ninyo ito sa inyong sarili. Ikaw. Sir, huwag kang magalit. Humihingi na ako ng paumanhin. Buksan ninyo ito sa inyong sarili. Gagalaw ba o hindi? Ayaw ko. Ikaw. Hoy, kumalma ka. May bata sa loob ng kotse. Kunin mo ang perang ito. Ngayon, buksan mo ang pinto. Ako. Ang dami kong pera, hindi ko na alam kung saan gagamitin. Sayo na to, kakailanganin mo yan sa loob. Dahan-dahanin mo sa paggastos. Ha? Niyo. Niyo. Halika rito, Niyo. Niyo, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Sino ang tumawag ng pulis? Ako. Ikaw? Lahat? Umalis na kayo. Mga trafficker ang dalawang ito. Ito ang tunay na ina ng bata. Hoy, hindi na kailangan magsampa ng ulat ngayon. Hindi na. Binata, salamat. Wag na. Dalhin mo na lang ang bata sa ospital. Pwede bang makuha ang kontak mo? Eto. Tapos, Ako na ang... magdadala ng bata sa ospital. Sasamahan kita sa ibang araw para magpasalamat ng maayos. Si. Tara na, Niyo. Trafficker ka pala talaga. Gago ka. Puta kang trafficker ka. Hinay-hinay lang. Dalhin nyo na siya. Nandito na po. Eto na po. Ano magagawa mo? Kapag may ganitong nangyari, wala kang choice kundi tanggapin. Pareho tayong nasa parehong linya ng trabaho. Kitang-kita ko na nahihirapan ka rin. Sandali lang. Sir, paano kung magtulungan na lang tayo? Plano kong magtayo ng locksmith company. Sa ganoon, kapag may ganitong problema ang naranasan, nakikita ka pa rin. Teka muna. Hindi ako kukuha ng cut. Tol, sinasabi mo ba na bibigyan mo kami ng platform para masigurong makakakuha kami ng trabaho at hindi ka pakikita? Dahil sa system, hindi ko kailangan ng pera. Hindi naman problema ang tumulong sa kapwa locksmith. Ang punto, sa ganitong paraan, makakakuha ako ng mas maraming trabaho mula sa magagandang babae para mas makuha ang reward ng system sa pagbukas ng 100 kandado. Kaya, magpalitan tayo ng contact info. Kapag naitayo na ang company sa loob ng ilang araw, kukontakin kita. Okay? Oo, walang problema. Pwede ba akong magdala ng iba? Siyempre pwede. Ayos, sige, maghintay ako ng balita mo. Pagkatapos magbukas ng ilang kandado kanina, Ginantimpalaan ako ng system ng napakagandang cheat. Kung ang pagbukas ng 100 kandado, ang ultimate reward. Ano kaya iyon? Si, Honey. Giniginaw ka ba? hindi naman. Ang katawan ko ay nasa mabuting kondisyon. Okay.
Umuwi na tayo. Anong problema, Tia Lynn? Paano mo nalaman na mga trafficker sila? Napakabata ng batang yon. Hindi siya nababahala. At wala namang para sa bata sa loob ng kotse. Nagpanik siya nang dumami ang tao. Talagang kahina-hinala yon. Honey, matalino ka talagang magmasid. Napansin ko na ikaw ay sikat na sikat sa mga babae nitong mga nakaraang araw. Ha? Ang babaeng pulis na iyon ay medyo maganda. Siya. Hindi mo na kailangang pag-usapan iyon. Hindi mo na kailangang magsalita. Okay. Tia Lynn, baka hindi na ako dapat pumasok. Nandito na tayo sa pintuan ng tiya mo. Hindi ka ba papasok sandali? Mas mabuti sigurong hindi. Tara na, bilisan mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sihan, anong ginagawa mo rito? Hindi talaga ako dapat pumunta, kung hindi dahil sa pagkahulog ng mansanas. Alam mo ba kung ano ang makikita ko? Mga bagay na hindi ko dapat makita. Tigilan mo ang kakulitan mo. Ako ay natisod lang at nahulog. Lin Yorong, sa lahat ng mga taon, wala ka pa ring boyfriend. Yun pala ay nakikipagtagpo ka sa isang binatilyo. Hoy, ano ba? Huwag kang magbolero. Ipakilala ko sa iyo. Ito si Jiang Chi. Jiang Chi. Ito si Jiang Sihan. Ang tita Jiang mo. Ang pinakamatalik kong kaibigan. Kumusta po, Tita Zhang? Ikaw pala si Zhang Chi. Ikaw ba ay nagiging pabigat pa rin kay Tita Lin nitong mga nakaraan? Sihan, huwag kang masyadong mapanlait kay Jiang Chi. Noon, Para matulungan siya, magkano ba ang ginastos mo? Naglilibot ka sa lahat ng dako. Ngayon, makita ko lang siya naiinis na ako. Tita Zhang, hindi talaga ako maayos noon. Pero ngayon, iba na ako. tama, si Jiang Chi ngayon ay talagang kahanga-hanga na. Kumikita siya ng 2 milyon kada taon. At noong nakaraan, bumili siya ng isang bahay na bakasyunan sa akin ng isang bagsakan. Ang komisyon ko pa lang ay 200,000. Talaga? Totoo. At saka, si Jiang Chi ngayon ay talagang magaling ng mag-alaga ng tao. Kayo? Hindi naman kayo nagliligawan, di ba? Tita ako ni Jiang Chi. Paano ko naman makikipag-date sa kanya? Hoy, ano ba? Ano ba yung tita Rita na yan? 10 taon ka lang mas matanda sa kanya. Normal lang na mag-date. Sihan, Ano? Hindi mo ba siya gusto? hindi. Eh di gusto mo siya. Ano ang tingin mo kay Tita Lin? Kumusta siya? Ako. Hoy, sige na. Makinig ka sa tita mo. Ang babae ay tulad ng masarap na alak, lalong sumasarap habang tumatanda. Hindi mo sinasabing si Tita Lin ay masyadong matanda para sa'yo, di ba? Hindi. Hindi naman matanda si Tita Lin. Si Tita Lin. Ang pinaka. Perpektong babae sa mundo. May pag-asa ito. Sihan, Alam mo ang iniisip ko? Kailangan nyo lang ako para magbigay ng konting tulak. hoy, tama na dyan. Oo nga pala, Jiang Chi, hindi ba't nagtayo ka ng kumpanya at gusto mong bumili ng pwesto? Si Tita Zhang mo dito ay isa palang ahente ng komersyal na lupain. Talaga? Mhm. Ang galing naman. Tita Zhang, baka kailangan ko ng tulong mo. Walang problema. Mom, kumusta na ang ate mo? Sabi ng doktor, okay lang siya. Mabubuti na siya pagkagising niya. Yiyi, huwag mong ubusin ang maghapon sa pangarap na makapangasawa ng mayaman. Maging practical ka at maghanap ka ng trabaho. Bakit pagdating ko, sermon agad ang naririnig ko? Naalala ko nakipag-date ka sa isang lalaking locksmith noon. Kahit hindi maganda ang kalagayan niya, mukhang mabuting partner siya. Nagkakausap pa ba kayo ngayon? Matagal na kaming hindi nagkausap. Bukod pa riyan, ang kalagayan niya ay hindi naman masama ngayon. Nakikita mo? Kung gusto mong maging asawa ng general, ang pinakamadaling paraan ay makasama siya habang karaniwang sundalo pa lang siya. Makasama siya. Gets ko na. Ma, dahil okay na ang ate ko, aalis na ako. Wow,
Zhang Chi, ang galing mo na talaga. Ang ganda ng kotse mo. Tita Zhang, kung gusto mo, bibilhan kita ng ganyan. Wag naman, hindi. Baka ito ay ari-arian ng magiging asawa ko. Hindi ko kayang kunin yan. Hindi ko kaya. Nandyan ka na naman. Oh, sige na. Sige, Tita Zhang, wag mo nang asarin yan. Ipakita mo na lang sa akin ang pwesto. Ang pwestong ito ang pinakamaganda sa lugar na ito. Maraming dumadaan at maginhawa ang transportasyon at parking. Ang pinakamahalaga, tapos na ang renovasyon bukas. Tita Lin, ano sa tingin mo? Mhm. Sige, ito na ang kukunin natin. Ano, kailangan pa ng approval ng asawa mo sa lahat ng bagay? Tita Lin. Pwede tulungan mo ako na pumirma ng kontrata. May hanapin pa kasi ako. Say, Hindi ako makapaniwala na ginagawa ko ito para sa pera. Nagtatrabaho sa ilalim ng aking karibal sa pag-ibig. Isang insulto lang iyon sa aking integridad. Oy. Anong ginagawa mo? Ako? Nananaginip ba ako? Anong klaseng panaginip? Liham ng pagbibitiw. Bakit ka nagbibitiw? May kailangan pa ako sa'yo. Makinig ka, boss, sa telepono, na ipaliwanag ko na. Kailangan ng aking locksmith company ng tulong mo sa marketing sa live streaming. Ang presyo. Sundin mo lang ang standard rates ng kumpanya mo. Kung kailangan mo ng pera, pwede mo namang sabihin sa akin. Bakit ka pa dumaan sa lahat ng ito? Hindi ako yung klaseng lalaking umaasa sa babae. Ikaw ang bahala. Basta masaya ka. Oo nga pala, nakahanap na rin ako ng streamer. Siya, Pwede ba rin akong tumulong? syempre, Ayos. Bitawan mo ako. Hindi. Bitawan? Hindi. Ikaw ang bumtaw sa akin. Hindi ako bibitaw. magpakabait kayong dalawa. Aalis na ako. Zhang Chi. Huwag kayong magmadali. Pumila kayo ng maayos. Isa-isa. Sir Liu, ito. Tito, alam kong kaya mo, anak. Nagtagumpay ka, pero hindi mo nakalimutan ang iyong mga dating kasama. Naranasan ko na yan. Alam ko ang pakiramdam. Kung makatulong ako kahit sa isang tao, sweet na. Mula ngayon, Lahat tayo ay may maayos na trabaho. Oo nga pala, kailan mo plano na magnegosyo? Bukas. hindi ko inakala na ako, si Ergo, ay magiging general manager. Kuya, salamat. Mahal kita, tol. Walang anuman. Huwag mo lang sabihin. Sige. Mula ngayon, layunin nating lumago at lumakas. At magkamit ng mas malaking tagumpay. Lumago at lumakas. Magkamit ng mas malaking tagumpay. Tara na. Zhang Chi. Nandito na kayong lahat. Magdaos tayo ng opening ceremony. Ayos, ayos. Anong ginagawa nyo dyan? Kunin nyo yung mga gamit. Si? Sa loob. Ay naku. Hoy mga tao sa livestream! Maligayang pagdating sa grand opening ng Feng Chi Locksmith. Magbati kayo. Magsisimula ako sa 3. Grand opening. Sunog. Hello? Feng Chi Locksmith? San? Xingfu Road. Sige, Xingfu Road. Hello? Sir? Pakiusap, magmandarin po kayo. Ano? Vainvin Road. Hello? Feng Chi Locksmith. Hua Road. Nakuha ko. Oy, Ergo. Tandaan mo ito. Ang motto ng tindahan natin ay walang kandado na hindi natin mabubuksan. Tama. Para sa anumang trabaho na hindi kayang gawin ng ibang locksmith, ipaubaya mo lang lahat sa akin. Ayos naman yan. Pero bakit yung unang patakaran sa tindahan natin ay lahat ng trabaho na may babaeng kliyente ay uunahin para sa'yo?
Hindi ko naman masabi sa kanya na para makuha ang ultimate reward sa pagbubukas ng pinto para sa 100 magagandang babae, di ba? Marketing gimmick lang yan. Kapag mas kakaiba ang tingin nila, mas gugustuhin nilang umupa sa atin. Ah, ganun ba? Hello, Feng Chi. Babae. Hello, Feng Chi Locksmith. Ching Puputs pa, di ba? Pupunta na ako diyan. Hindi ko inakala na ang unang trabaho ko pagkatapos magbukas ay darating ng napakabilis. Tara na. Hello, Locksmith. Ang unang private room sa itaas. Si. Naghintay ako ng buong hapon. Maasahan ba ang tindahan nyo? Hello, nandito na ang locksmith. Kamusta? Pagtanggal ng lock. Sa ganitong sitwasyon, gusto ko lang bumigkas ng tula. Ayon sa kasabihan, tumataas ang pagmamahal sa bawat sesyon at kasabay nito, dumarating ang pagkabalisa. Kaysa maging isang simp, bakit hindi ka magpa-foot massage? Hoy, tumigil ka sa pagtingin. Halika at tulungan mo akong buksan ito. Malapit na ako magsimula ng shift ko. Si. Tapos na. Kinikiliti ko ito buong umaga at hindi mabuksan, pero nabuksan mo sa ilang subok lang. Ang mga bagay na profesional ay dapat iwan sa mga profesional. Kung gayon, gusto mo bang maranasan ang aking profesional na kasanayan? Isang tingin lang at masasabi mong itong lalaki ay isang dalisay na birhen. Sa aking kasanayan, isang simpleng masahe mula sa akin at magmamakaawa siya para sa 7 o 8 karagdagang sesyon. Guwapo, marami kang trabaho, kaya ang iyong leeg at balikat ay masakit, di ba? Dahil nandito ka na, hayaan mo akong bigyan ka ng isang magandang masahe. Alam mo ba? Ang sarap pala talaga. Kung gayon, humiga ka at bibigyan kita ng wastong masahe. Si. Hindi mo man lang tinanong ang presyo. Mamaya, sisingilin kita ng 7 o 800 bawat sesyon. At magtatrabaho ka ng walang bayad sa loob ng ilang araw. Natukoy na tinulungan ng host ang beauty na ma-unlock ng matagumpay. Gantimpala ng sistema, 32 milyon. Ang pagiging kaibigan ni Yang Yuanru ay tumaas ng 100. Distansya sa panghuling gantimpala, 74 na beses na lang ang natitira. Guwapo, gusto mo bang dagdagan ng sesyon? Hayaang tulungan kitang mag-relax ng maayos. Hindi okay lang. Pogi, huwag kang matakot. Legit na massage parlor ito. Alam ko, ikaw. Legit na massage ito. Pero ang sistema ko, hindi. Ay legit na sistema. Bawat magandang babae na na-conquer ng sistema ko, nagiging interesado sa akin. Kaya yun na lang. Bigyan mo na lang ako ng maayos na masahe. O, gagawin ko lang kaunting pindot lang. Sandali. Bakit ka naghubad? Kasi, naisip ko lang dahil sobrang tense ka, dapat bigyan kita ng napakagandang masahe. Eh di masahe mo na lang ako ng maayos, okay? Walang kalokohan. Hoy, madalas ka bang mag-workout? Ang tigas ng mga muscles mo. Paminsan-minsan lang. Pogi, bibigyan kita ng libreng extra session. Ha? Magkano? 778 po. Iskan na lang kita. Ay, hindi mo na kailangang magbayad. Ako na. Wag. Hiwalay na lang tayo. Lumabas ako para magbas ng pinto, tapos nawalan pa ako ng pera. Kanino pa ba ako magreklamo tungkol dito? Hayaan mo na. Mas mabuting tapusin ko na lang ang 100 lockpicking jobs ko. Okay. Nasend ko na ang bayad. Magandang araw po, Feng Chi Panday Susi. Maaari ko bang itanong kung nasiyahan kayo sa serbisyo ni Master Zhang? Si. Bumalik ka na. Anong nangyari? Mukha kang pagod. Wag mo nang itanong. Ang likod ko, lalong lumalala. Pero ang pagbubukas ng susi ay hindi naman nakakapagod sa likod. Hindi mo maiintindihan. Ah, tama.
Simula ngayon, hindi na ako magpapahinga. Ipadala mo lang lahat ng trabaho sa akin. Tandaan, dapat matrabaho mula sa magandang babae. Maasahan mo ako. Hello? Papunta na ako. Papunta na ako. Sige, sige. Pupunta ako dyan. Hello? Locksmith. Hello? Locksmith. Hello? Locksmith. Ang kumpanya ngayon ay lalong lumalaki. Ang mga gantimpala mula sa sistema ay mas maraming pera kaysa sa magagastos ko sa 3 buhay. Oy, sistema. Ilang beses pa ang kailangan? Beep, host. 2 beses pa para ma-unlock ang pinakamalaking gantimpala. Magaling. Malalaman ko na kung ano ang malaking bagay doon sa itaas. Anong lagay ito? Patuloy na dumarating ang pera. Pero lalong lumalala ang kalusugan ko. Kailangan kong magpahinga. Honey. Honey, Ginang Lin, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? nakita kong sobrang nagtatrabaho yung mga nakaraang araw. Nagluto ako ng sopas na pawikan para sa iyo. Para lumakas ka. Salamat, Ginang Lin. Maagang nagsisimula para magplano para sa iyong kaligayahan sa hinaharap sa iyong pagtanda. Sopas na pawikan at goji berries. Zhangchi? Nag-aalala ang tiyahin mo na baka hindi mo kayanin ang trabaho. Ginang Zhang, huwag mo naman akong asarin. Yorong, sa wakas, nakita rin kita. Zhangchi, nandito na ang karibal mo sa pag-ibig. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sakto. Guluhin natin ng kaunti. Yorong, ikaw ang kausap niya. Alam mo namang mabuti na hindi ko siya matanggap. Zhangchi, ipakikilala kita. Ito si Ginoong Han, mula sa Tiansheng Group. Nagkakahalaga ng 10-10 milyon. At ito pa, kasalukuyan siyang nanliligaw sa iyong Ginang Lin. At alam mo ba, sinusuyo nga niya si Tita Lin mo? Ji, Han. Ikinagagalak kong makilala kayo. Pero sayang, abala si Tita Lin ngayon. Balik na lang kayo sa ibang araw. Yorong, sa tingin ko, ikaw at si Jihan ay talagang bagay na bagay. Isang malaking negosyante at isang tunay na dilag. Sakto na sakto. At saka, matagal na niyang sinusuyo ang loob mo. Ibig kong sabihin, tingnan mo, parang siya'y isang taong tapat. Bakit hindi mo lang tanggapin ang paghahangad niya? Pasensya na, Jihan. Huwag na po kayong maghanap pa sa akin. May boyfriend na ako. Honey, tara na. Zaurong, Huwag mo siyang hawakan. ang pangit ng relos na yan. Walang lasa? Baliw ba tong lalaking to? Kumalis na tayo. Buksan. Binigay sa akin ng sistema ang kasanayan ito sa bubukas ng kandado. Maganda pa rin ito gaya ng dati. Reloko. Xiaorong, sinikap ko ngayon para mag-reserve ng mesa sa high-end na hotel ng kaibigan ko. Papayag ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sinabi ko na mayroon na ako ng boyfriend. Hindi ako pupunta. Hindi pwede. Kailangan kong gumulo pa ng kaunti. Tara na. Pupunta kami. Tara na. Ang kaibigan ko ang may-ari ng lugar na ito. Ang renovation pa lang ay nagkakahalaga ng 500 milyon. Kamusta? Kami ay establishment para lamang sa mga miyembro? May reservation ba kayo? Kaibigan ako ng iyong boss, Mr. Joe. Siyempre, dito po. At ang mga taong ito ay kasama ninyo? Ang dalawang ito ay... Siya? Hindi naman. Kung si Jiangxi ay hindi pupunta, edi hindi rin kami pupunta. Tara na.
Isama mo na rin siya. Hindi na kailangan. Magkano ang membership dito? Kukuha ako ng isa. Akala mo ba ang isang tulad mo ay makakakuha ng membership dito? Alam mo ba na kailangan nila ng financial background check kung hindi ka nagkakahalaga ng 10 milyon? Huwag mo nang isipin pa. Pera lang iyan. Iyon ang isang bagay na hindi ako kulang. Anak, huwag mag-aksaya ng oras natin. Isa ka lang pangit na locksmith. Akala mo ba talaga na high society ka na ngayon? Hoy, halika rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang daming zero. Ano? Kailangan pa ba ng patunay ng pondo? Hindi na po. Aayusin na po namin ang inyong eksklusibong VIP membership card kaagad. Mabuti ang mata mo. Sige. Eto. Tapos ka na magbilang? Hindi ko nakikita kung bakit espesyal ang hotel na ito. Mag-photoshop ka lang ng litrato, maloloko mo na ang lahat. Tita Lynn, pasok na tayo. Dito po. Mabuting tao talaga si Old Joe. Alam niyang darating ako. Kaya nais niya talagang pinakamagandang pribadong kwarto para sa akin. Sir, pasensya na po. Binuksan lang ang kwartong ito dahil sa VIP member na ito. Kaya nga ito available. Tumigil ka na nga sa pagsasalita. Kung magpapatuloy ka pa, ang ginoong ito ay maiiyak na. Xiaorong, maupo ka muna. Xiaorong, ito ay isang bagay na ihanda ko na maigi para sa iyo, isang kwintas mula South Africa. Upang alalahanin ang araw ng ating unang pagkikita. Hindi. Kailangan ko pa ring tumulong. Mr. Han, ang bait-bait mo naman. Kung may magbigay nito sa akin, siguradong sasagutin ko ng oo. Hoy, sumagot ka na ng oo. Hindi na, salamat. May gusto na ako. Xiaorong, hindi mo gusto ang batang ito, di ba? Anong maganda sa kanya? Kaya ba niyang bigyan ka ng ganitong regalo? Tita Lynn, alam mo, ngayon naghanda rin ako ng regalo. Hello, kunin mo ang manager ninyo. Plano kong bilhin ang hotel na ito. Sir, nagbibiro ka siguro? Jiang Chi, ayaw ko talaga sa regalo niya. At ang hotel na ito ay napakamahal. Saan mo kunin ang ganoong kalaking pera? Tita Lynn, huwag kang mag-alala. Silang. Wala ka na sa sarili mo. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Kung ma-offend mo si Boss Joe dito, tingnan natin kung paano ka mabubuhay sa Jiangdu. Sino ang gustong bumili ng hotel ko? Ako yun. Boss Joe, wag po kayong magalit. Isa lang siyang masamang locksmith. Wag mo na siyang pansinin. At sino ka? Boss Joe, hindi mo ba naaalala? Nagkita na tayo dati. Paumanhin. Hindi ko naaalala. Anong pinagtatawanan mo? Ikaw ang nagmayabang. Nabibilhin ang hotel ni Boss Joe. Akala mo ba si Boss Joe papayagan ka ng basta-basta? Boss Joe, seryoso ako sa pagbili. Sabihin mo ang presyo. Sige, ang pag-renovate ng hotel na ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. 2 taon na itong bukas. Ibibigay ko ito sa iyo sa 800 milyon. Paano ka magbabayad? Huwag mong sabihing sa credit card mo ilalagay. Hindi na kailangan. Diretso ang bayad. Imposible. 1 bilyon. Kahit magpikla ka ng 10 buhay, hindi mo kayang kitain yon. Sige, iswipa ko na. Matagumpay ang pagbabayad. Halaga ng bayad, 1 bilyon. Ano? Tia Lynn, sa tingin ko, hindi na natin kailangan tapusin itong pagkain. Tara na. Ingat po, sir. Tandaan mo ito. Mula ngayon, ang babaeng ito ang boss dito. At saka, ayokong makita ang taong ito dito sa restaurant kailanman. Oo, syempre. Umalis ka na dito. Magbabayad ka rin ito, Jiang Chi? Hoy, Zhang Chi.
Saan ka nakakuha ng ganoong kalaking pera? Ako. Tia Lynn, kilala ko si Boss Joe. Nagpapanggap lang kami. Para naman, yung lalaking si Han hindi ka naguluhin pa. Naku, ang takot mo naman na manakaw si Tia Lynn sa'yo. Hindi ka ba umiibig sa kanya? Tigil na. Hello? Jiangxi Locksmith. Locksmith? Huadu Park, Unit 301. Kailangan mong pumunta kaagad. Sige, pupunta na ako diyan. Tia Lynn, aalis na ako. Sige, mag-ingat ka sa daan. Uwa. Kaya pala ako tinanggihan ni Zhang Qi. May iba na pala siyang gusto sa puso niya. Hindi pwede. Babawiin ko siya. Buisit. Paano naging kapitbahay ni Fang Yi itong taong ito? Ah, bahala na. Ito na ang ika-99 na kandado. Pagkatapos nito, isa na lang ang natitira. Hello. Locksmith po. Ikaw pala. Naalala mo pa ba ako? Siyempre naman. Ang ganda-ganda mo. Ah, oo nga pala. Kumusta na yung bata? Mabuti naman ang bata. Mabuti naman. Tara, pasok ka. Wow. Dito ka, umupo ka. Gusto ko na sanang magpasalamat sa'yo para magpasalamat. Pero ayokong makaabala sa'yo. Tapos nasira yung kandado sa bahay. Kaya tinawagan kita para tingnan mo at para maayos akong makapagpasalamat. Huwag mo nang banggitin yon, ate. Hindi na kailangan yon. Wala yon. Ate, may konting regalo para sa'yo. Tanggapin mo na. Hindi, ate. Kung gagawin mo yan, aalis na ako. Hoy, huwag. Alam kong mabait kang bata. Hindi mo tatanggapin. Hoy, ate. So aling kandado ang sira? Sandali lang. May gusto akong itanong sa'yo. Single ka pa ba? Ha? Huwag kang mag-akala ng iba. Ate, gusto lang kitang ipakilala sa isang tao. Isang girlfriend. Ah, hindi na. Salamat, ate. Ako. May gusto na akong tao. Talaga? Sayang naman. Maswerte naman ng babaeng gusto mo. Napakaswerte niya. Aha. Ipapakita ko na lang sa'yo yung kandado. Sige, tara na. Ayos na, ate. Salamat sa hirap. Ito, uminom ka ng tubig. Salamat, ate. Beep host na natukoy, matagumpay na natulungan ang isang dilag na makapasok. Ang pagiging gusto ni Shen Yihan ay tumaas ng 100. Isang aksyon na lang hanggang sa panghuling gantimpala. Ginang. Alis na ako. Xiao Zhang. Huwag mong isipin na masyado akong matanda para sa'yo. Marunong akong mag-alaga ng lalaki. Kailangan ko talagang umalis. Hoy, Xiao Zhang, huwag kang magmadali. Hindi, Ginang, ikaw. Hoy, Xiao Zhang. Kilala mo si Feng Yi? Anak ko siya. Ako. Naku po. Ang gandang babae na ito ang inapala ng sinungaling kong ex-girlfriend. Hindi. Kailangan kong umalis dito. Xiao Zhang. Ang gulo. Arg. Buti na lang, isa na lang ang kailangan kong i-unlock para makuha ang mystery reward. Hello? Ano? May problema si Tita Lynn. Ha? Ano? Anong nangyari? Ergo, tara na. Jiang Qi. Jiang Qi, masyado kang mainit ang ulo ngayon. Ako na ang magmamaneho. Okay lang ako. Zhang Qi. Kailangan kitang kausapin. Feng Yi, ano man yan, mamaya na tayo mag-usap. Zhang Qi, please. Hayaan mong tapusin ko. May 30 segundo ka. Zhang Qi, immature pa ako noon.
Ngayon may trabaho na ako at kumikita ng saling pera. Sa wakas, naiintindihan ko na kung gaano kakahirap nagtrabaho para sa akin. Sa wakas, napagtanto ko kung gaano kakahirap para gawing mas madali ang buhay ko. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Pwede ba tayong magbalikan? Kung alam mong nagkamali ka o hindi, karapatan mo yon. Kung patatawarin kita o hindi, karapatan ko yon. Pero, sana manatili ka sa tamang landas. Gusto mo ba yung Tita Lynn na yon? Feng Yi, ikaw ang may gawa nito. Bakit mo siya dinala? Hoy, pre, kumalma ka. Ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang malaman. Kung gusto mo siya, yun lang. Oo, gusto ko siya. Mas mabuting sabihin mo sa akin mo to. Ikaw ba? Ang nagdala kay Tita Lynn? Ikaw ba? Talagang hindi ko alam. Ano bang sinasabi mo? Feng Yi. Ikaw talaga ang nagdala sa tita ni Zhangqi? Ma, anong ginagawa mo rito? Mas mabuting magsalita ka na. Ma, wala talaga akong ginawa. Gusto ko lang malaman. Kung sino ang kalaban ko sa pag-ibig, kung si Linyorong ba yun, yun lang. Feng Yi, ikaw. Oy, nahanap na namin si Tita Lynn. Nahanap na. Tara na. Ma, kilala mo si Zhangqi? Masasabi kong hindi lang basta magkakilala. Ma, bakit ganyan ang tingin mo? May sasabihin ako sa'yo. May isa ka pang kalaban sa pag-ibig. Dagdagan pa natin ang listahan. Ako. Gusto ko rin si Zhangqi. Tita Lynn. Zhangqi, nandito ka na. Tita Lynn, huwag kang matakot. Pupunta na ako diyan. Hintayin mo ako dito, ha? Ginang Lynn. Tulungan kitang makaalis dito. Ginang Lynn, ihahatid kita sa ospital. Zhangqi, may itatanong ako sa'yo. Sa tingin mo, mukha na ba akong matanda? Siyempre naman hindi. Napakaganda mo po, Ginang Lynn. Eh bakit ka nag-aalala ng ganyan para sa akin? Gusto mo ba ako? Hindi mo kailangang sagutin kaagad. Hintayin mo muna ako sa baba. Ha? Sige na. Zhangqi. Pakakasalan mo ba ako? Oo, pakakasalan kita. Tita Lynn, Tita pa rin ang tawag mo sa akin? asawa. Nagpakasal na rin ng anak kong babae. Kuya Zhang, congratulations. Beep, binabati kita host sa pagkumpleto ng 100 lockpicking na gawain. Nakuha mo na ang pinakamataas na premyo, ang time key. Tita Lynn ngayong gabi. Ang ganda-ganda mo. Kaya, hindi ba dapat tayo na? Mahal, gising na. Handa na ang almusal. Ay, nako. Sabi ko sa'yo, huwag kang magpapagod ng sobra. Ako na sana ang gumawa. Hindi ako katulad mo. Hindi ako ganoon kapagod. Hoy, anong ibig mong sabihin dyan? Yung pagkain, iniwan ko na para sa'yo sa labas, nasa mesa. Tandaan mong kumain pagising mo. Pupunta ako kay Sihan. Umhum.
Arge. Mula nang ibigay sa akin ng sistema ang susi na ito, wala pang nangyayari. Nawala na rin ang kakayahan kong magsira ng kandado. Buti na lang nandito pa ang pera. Pero paano ba gagamitin tong bagay na to? Beep, na-activate ang time gate. Ang opening ceremony para sa ika-20 na Olympic Games ay magsisimula mamayang alas 8 ng eksakto. Ang Olympics. Time gate. Naglakbay ako sa panahon. Nandito para sa gamot mo. Nurse. Anong taon na? 2008 na. Liangsen Lingbak. Liangsen Lingbak. Nangangahulugang buhay pa ang nanay ko. Kung hindi dahil sa pangyayaring iyon, hindi siya aalis. Binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon. Talagang ililigtas ko siya. Hoy! Saan ka pupunta? Nanay. Sino ang hinahanap mo? Nanay. Nanay? Kian! Sino yon? Tita Lin. Ha?